Hello, mga kababayan. Nakita ko to, saglit lang, nakita ko to na nagsispeech si Kitty Duterte. Tapos, nakita ko yung mga caption na maganda yung pagka-speech niya. So, hindi ko talaga napunood lahat kasi I was doing something tapos ni-record ko na lang. Tapos, this is my first time na mapanood natin, guys. So, ako, I love them because also they are Bisaya, no? I'm from Cebu, but at the same time also I have a connection also sa mga Marcos kasi ano rin yung mama ko, Ilocana. So ako naman, I cannot vote because I'm not dual citizen, I'm Canadian citizen. So, itong mga pinopost ko, kung kayo ay pro Duterte, this is for you. Tapos, kung pro Marcos naman kayo, may pinopost rin po ako na for pro Marcos. So, makinig na lang tayo at let's just hope that Philippines will be at peace. So, na yung mananalo talaga is yung para sa bayan talaga natin. So, guys, vote wisely ha. Ako, I'm not really that familiar to all the candidates, especially sa senador. Hindi ko na sila nasubaybayan. Pero please vote wisely, yung maglilingkod talaga sa bayan at saka hindi corrupt ha. So, pakinggan natin itong speech ni Kitty Duterte. Podium mic, please. You can sit here. Sit there. Check. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at Bata pa talaga si Kitty, no? So, hindi ako familiar sa age niya. Ano bang age ni Kitty? So, 19, 20, something like that. Yung age, she looks like 18, 19, 20, 21, ganyan. At a very young age. And here she is speaking. nakauwi ng ligtas ang mga anak niyo. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Hindi natin siya mabiblame na to become emotional kasi syempre bata pa yan at naghanap ng pagmamahal ng papa niya while si President Duterte nga nandoon sa Netherlands. So, kaya naging emotional siya. So, hindi ko masasabi na plastic or orok-orokan. Ano talaga siya, na-miss siguro niya yung daddy niya. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Actually guys, itong pagdakip kay President Duterte, hindi ko talaga nakita to sa YouTube pa. I'm so busy guys. So, ang nakita ko na lang yung umupo siya, nag-speech siya, parang ganyan. So, ito pala yung nangyari, no? Sorry guys. I'm not really attached to Philippine politics. So, kaya nga nandito ako to educate myself, no? Hinay-hinay na lang, hinay-hinay. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. So, May 12 na. So, next week. Right?
Oh my God. So, ilang senador ba ang dapat makaupo? So, guys, hindi ko talaga alam. 10 years na ako dito. So, paki-update naman ako dyan. Ilan ba dapat ang manalo na senador? Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Kitty, ang ganda ng kuko mo, Kitty. Buti pa si Kitty. Ang kuko ko, walang color. Saan to, guys? Saan to? Saang rally ba to? Sa Davao ba to? Saan? Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo Nagtagalog siya, so hindi Davao. Kasi kung Davao, Cebuano, I mean Bisaya, di ba? Kung Cebu naman, hindi rin. So, maybe in Luzon. upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay wa miningyae. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Meron pa bang mga ganyan, mga vote buying sa Pilipinas ngayon? Sana walang yung nakita ko yung movie ni Marian, sanang hindi ganun ka-worst. Yung Balota, maganda yun guys, napanood ko sa Netflix, panoorin nyo yan. Meron bang mga ganyan? Or sa mga lang yan, sa mga, yung mga liblib na mga lugar, mga rural areas na, na malayo na sa city. But I don't think the last time I was in Cebu, 2015, parang hindi naman siguro ganyan yung Cebu. Iwan ko lang sa Mindanao o sa ibang location ng Luzon. But I don't know, sana not that worst as like in Balota, the movie. Maraming salamat po and God save the Philippines. Iniimbitahan ko Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, stop lang natin yan kasi ang gusto ko lang yung kay Kitty. I don't have time na rin mga kababayan, so busy. But anyways, si Kitty at a very young age, marunong, magaling mag-speech and very clear, no? Tapos, pinipigilan niya yung emotion niya. So, masasabi talaga natin na hindi yung nag-urok-urokan, hindi Tupperware yung mga emotion niya, talagang galing sa puso at a very young age. Itong si Kitty may chance sa politics rin, and I just hope kung papasok si Kitty sa ganyan, she will serve for the people talaga, no? So, pero kung ako si Kitty, wag na Kitty, maganda ka naman, mag-showbiz ka na lang Kitty, or business woman, kasi hayaan nyo na lang yung mga kapatid mo, tapos yung mga uncle mo, mga ganyan, mga pinsan mo sa politics. Ikaw, you are beautiful, you are smart, wag ka na lang pumasok sa politika, Kitty. But anyways, mga kababayan, para palaban si Kitty talaga, palaban, dugong Bisaya, di ba, Kitty? Ako, Cebuano ako, I'm not really that palaban, although I stand, if para sa akin, tama, but kung
hindi makikinig, hindi wag, parang ganyan lang ako. Pero, but anyways, yan, si Kitty magaling talaga, magaling mag-speech. And so, mga kababayan, ang payo ko lang dyan sa Philippines, I hope you will vote wisely. At sino-sino ba yung mga, ay, hala, sino to? Si Kibuloy ang nakita ko, Uy, Kibuloy, alam mo, hindi ako familiar sa mga senador. Ang kilala ko lang, mga sila si Bato, sino yun? Yung sidekick ni Digong, si Go, si Ruben Padilla. I'm not familiar. Ano bang nagawa ni Ruben Padilla? Di ba senador na siya noon? Ano ba ang batas na naipasa ni Ruben Padilla? Kasi kahit gusto natin yung tao, pero kung may questions naman tayo, dapat mag-i-question rin natin, ha? So, ano ang naigawa ni Ruben Padilla? Ano ang naigawa ni De La Rosa at saka ni Bato? Itong si Kibuloy, guys, I don't know, questionable talaga ako dito kay Kibuloy, no? Bahala na kayo bumuto dyan kay De La Rosa, Robin, saka si Bongo pala, si Bongo. Pero dito kay Kibuloy, guys, how can you support someone who will say that he is the son of God or he is God? My goodness, kung na talaga maipasok na dyan yung religion or telling the people that you are God, that's really no to me. It's no to me. So if ito lang maipapayo ko sa inyo, bahala na kayo sino yung mga senador nyo, pero itong si Kibuloy talaga, ay, wag na. Baka sabihin niya na follow me because I'm God. Dapat wala kayong faith kay Jesus kasi ako ang anak ng Diyos. Hay, wag na. So, yan mga kababayan, yan lang ang advice ko. So, vote wisely and good luck, Philippines. Ingat!